ang paglalakbay ni Laila, kalayaan at pag-ibig sa Pilipinas, pagbaba ko mula sa eroplano at pagtapak ko sa Ninoy Aquino International Airport matapos akong tumakas mula sa Saudi Arabia, inalis ko ang aking belo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko kung ano ang kalayaan. Ngunit mga kaibigan, iyon pa lamang ang simula. Naitaya mo na ba ang buhay mo para sa pag-ibig? Ang kuwentong isasalaysay ko ngayon ay isang nakakagulat at totoong kuwento tungkol sa isang babaeng tumakas mula sa banta ng kamatayan mula sa sarili niyang pamilya sa Saudi Arabia upang magtungo sa Pilipinas. Ang kuwentong ito ay umabot sa 4 na milyong views sa Reddit at nagpainggit sa mga lalaki sa buong mundo sa mga lalaking Pilipino. Ano ang mayroon sa isang lalaking Pilipino na nagtulak sa isang babaeng Saudi na itaya ang buhay niya para lang makita ito? At kumusta na ang buhay niya ngayon? Kumusta? Ako si Laila. Ipinanganak at lumaki ako sa Riyadh, ang kabisera ng Saudi Arabia. Kasalukuyan akong nagsisimula ng bagong buhay sa Metro Manila, ngunit 2 taon pa lamang ang nakalipas, nakatira ako sa isang lugar na parang kulungan na walang rehas. Hayaan ninyong ipaliwanag ko sa inyo kung ano ang buhay ng isang babae sa Saudi Arabia. Sa tuwing lalabas kami, kailangan naming magsuot ng abaya at magtabing na tumatakip sa buong katawan. Hindi kami maaaring pumunta sa ospital kung walang kasamang lalaking tagapag-alaga. Bagamat kamakailan ay pinayagan na kaming magmaneho, napakarami pa ring paghihigpit at ang pagpunta sa ibang bansa ay imposibleng gawin kung walang pahintulot ng aming ama o asawa. Nagtapos ako sa King Saud University at isa akong interpreter na mahusay sa Ingles at Filipino. Ngunit lahat ng kakayahan na iyon ay tila walang saysay dahil kailangan kong mamuhay ng limitado. Kahit na 29 taong gulang na ako, hindi pa rin ako maaaring lumabas ng nag-iisa pagkatapos ng 3:00 ng hapon at kailangan kong iulat ang lahat ng aking schedule sa aking ama. Una kong nakilala ang Pilipinas noong nag-aaral pa ako sa universidad. Labis akong namangha nang panoorin ko ang isang pelikulang Pilipino na lihim na pinanood sa akin ng aking kasama sa kwarto. Ang eksena kung saan ang bida ay nakaupo ng mag-isa sa isang coffee shop, malayang nakikipag-usap sa mga lalaki o kahit na ang simpleng paghawak kamay. Para sa akin, iyon ay mga eksenang tila panaginip. Mula noon, nagsimula akong lihim na manood ng mga pelikulang Pilipino at makinig sa OPM. Natuto ako ng Filipino sa sarili kong paraan habang nakikinig sa musika ng mga artistang Pilipino. Nagtiyaga akong mag-aral ng patago sa loob ng 3 taon nang hindi nalalaman ng aking pamilya, "Laila, nakatutok ka na naman sa computer? Pumunta ka na sa klase mo sa pagluluto." Hindi alam ng aking ina na nag-aaral ako ng Filipino. Kung alam niya, malamang ay kinumpis ka na niya ang aking computer. At pagkatapos, naganap ang nakatakdang pagkikita. 2 taon na ang nakalipas habang nagtatrabaho ako bilang interpreter sa isang internasyonal na trade fair. Nakilala ko si Anton, isang empleyado ng isang trading company mula sa Pilipinas. Mula pa sa unang tingin, iba na siya. "Kumusta po? Ako po si Laila, ang interpreter." "Kumusta? Ako si Anton, mula sa Pilipinas." Ang ibang dayuhan ay tiningnan lang ako bilang isang ordinaryong empleyado. Ngunit iba si Anton. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata kapag nakikipag-usap at humingi pa ng aking opinyon. Matiyaga pa siyang naghintay sa akin na matapos magsalita. "Tungkol sa contract term na ito, ano po ang masasabi ninyo, Ate Laila? Kasi kayo po ang pinaka-nakakaalam sa lokal na sitwasyon." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, labis akong nagulat. Sa Saudi Arabia, halos hindi kailanman humingi ng opinyon ang mga lalaki sa mga babae, lalo na sa mga usapin ng negosyo. "Ang galing mo namang mag-Filipino. Paano ka natuto?" Mahilig po kasi ako sa mga pelikulang Pilipino at OPM, kaya pinag-aralan ko po ng patago. Nang gamitin ko ang salitang pinag-aralan ng patago, ang mukha ni Anton ay sandaling nagpakita ng kalungkutan. Pagkatapos, maingat siyang nagtanong, "Pinag-aralan ng patago? Bakit kailangan mong mag-aral ng patago?" Dito, hindi kasi gusto ng mga tao na ang mga babae ay nagpapakita ng interes sa kultura ng ibang bansa. Tahimik akong tiningnan ni Anton sandali. Sa kanyang mga mata, hindi ako nakaramdam ng awa kundi ng sinseridad na gustong umunawa.
Kung ganoon, napakagaling mo dahil hindi ka sumuko at nag-aral ka pa rin kahit na mahirap ang kapaligiran. Iyon ang pinakanakakagulat na pahayag na narinig ko sa buong buhay ko sa Saudi Arabia. Ang iba ay karaniwang nagsasabing isa akong babaeng hindi marunong makontento, ngunit kinilala ni Anton ang aking pagsisikap. Sa loob ng 3 araw ng trade fair, kailangan naming magkita ng tuloy-tuloy dahil sa trabaho. Ngunit ang kakaiba ay lagi akong tinatrato ni Anton ng may paggalang at respeto. Kung tatanungin mo ang ibang dayuhang mamimili, "Hoy, kuhaan mo ako ng kape." Ngumiti ka naman. "Bakit ganyan ang mukha mo?" Tinrato nila ako bilang isang service staff at ang ilang European clients ay sinubukan pa akong kamayan. Ngunit iba si Anton. "Ate Laila, kung nauuhaw ka, ako na ang kukuha ng inumin para sa iyo, ha? Siguradong pagod ka sa maghapong pagta-translate? Bukas, anong oras tayo dapat magsimula para maging komportable ka? May maipapayo ka bang tradisyonal na pagkain ng Saudi? Gusto ko talagang matuto tungkol sa lokal na kultura." Tinrato niya ako bilang isang taong may halaga at karapat-dapat na igalang. "Kuya Anton, lahat ba ng lalaking Pilipino ay ganyan makitungo sa babae?" Sa huling araw, hindi ko napigilan ang aking kuryosidad at tinanong ko siya. "Oo naman po, dahil ang mga babae ay tao rin. Higit pa roon, napakatalino at napakahusay mong tao, Ate Laila." Sa sandaling iyon, parang sasabog ang aking puso. Sa loob ng 27 taon, wala pa akong narinig na lalaki na nagsalita sa akin ng ganyan. "Ate Laila, ang Pilipinas ay isang bansa kung saan ang mga babae ay talagang nabubuhay ng malaya. Nagkaroon kami ng mga babaeng pangulo at marami ring babae ang CEO ng malalaking korporasyon. Kung magkaroon ka ng pagkakataon, subukan mong bumisita sa Pilipinas, ha?" Kahit na iyon ay isang simpleng pahayag lamang ni Anton, para sa akin, ito ay tila isang mensahe ng pag-asa. Mayroon ba talagang lugar na ganoon? Isang lugar kung saan ang mga babae ay maaaring maglakad ng mag-isa sa gabi, magsuot ng damit na gusto nila at malayang magtrabaho. Nakita ni Anton ang pag-asam sa aking mga mata at tumango siya ng may katiyakan. "Sigurado po, ang Pilipinas ay ganoong lugar at ang pinakamahalaga. Maraming tao ang gumagalang sa opinyon ng mga babae at sumusuporta sa kanilang mga pangarap." Sa sandaling iyon, may isang desisyon na nabuo sa aking isip. Kahit na malabo pa, naramdaman ko na mayroon akong dapat gawin. Sa huling gabi ng business trip, kinuha ko ang buong tapang na hindi ko pa nagawa sa buong buhay ko. Nagpadala ako ng pribadong mensahe kay Anton. "Kuya Anton, kung may oras ka, pwede ba tayong magkita sa coffee shop sa hotel lobby? May importante lang akong sasabihin." Nang magkita kami sa hotel lobby, iyon ang unang pagkakataon sa buhay ko na nagbukas ako ng loob sa isang lalaki. "Kuya Anton, ang totoo, gusto kong pumunta sa Pilipinas. Gusto ko talagang pumunta doon, Ate Laila. Pero sa Saudi Arabia, halos hindi makapaglakbay ng nag-iisa ang mga babae. Kailangan ng pahintulot ng pamilya at lahat ay kontrolado. 19 taon na ako, pero wala pa akong bagay na napagdesisyunan ko sa sarili ko. Nagsimulang manginig ang boses ko. Araw-araw ko ay paulit-ulit at walang lasa. Bahay, trabaho, bahay, at lahat ay nasa ilalim ng pagbabantay ng iba. Gusto ko lang mabuhay ng malaya. Nag-isip ng matagal si Anton pagkatapos ay sinabi niya, "Ate Laila, paano kung mag-aral ka? Kung mag-aaral ka sa isang universidad sa Pilipinas?" Naisip ko na rin iyan, pero tiyak na hindi ako papayagan ng pamilya ko, lalo na ang tatay ko. Kung ganoon, wala bang government scholarship programs? Kung ito ay isang proyektong suportado ng gobyerno, mahihirapan ang pamilya na tumutol. Nagningning ang aking mga mata sa sinabi ni Anton. Mayroon ba talagang ganoong mga programa? Kung mayroon, pwede ba akong pumunta? Sigurado po. At Ate Laila, kung magkaroon ka talaga ng pagkakataon at kailangan mo ng tulong sa Pilipinas, maaari mo akong kontakin anumang oras. Ibinigay niya sa akin ang kanyang calling card. Ito ay tila isang tiket ng pag-asa para sa akin. Salamat po. Maraming salamat. Sa sandaling iyon, alam kong si Anton ay hindi lang isang taong mabait kundi isang taong talagang nakakaunawa at sumusuporta sa akin. Kinabukasan, bumalik si Anton sa Pilipinas, habang ako naman ay bumalik sa aking pang-araw-araw na buhay. Ngunit sa puso ko,
may isang bagay na nagbago. Naramdaman ko na hindi ko na kayang ipagpatuloy ang isang buhay na kailangan lang tanggapin. Isang buwan pagkatapos, may isang himala na nangyari. Inihayag ng gobyerno ng Saudi Arabia ang isang bagong scholarship program upang itaguyod ang pag-aaral sa ibang bansa ng mga babae. Ito ay bahagi ng patakaran ng Vision 2030, isang plano upang ipadala ang mga mahuhusay na babaeng talento upang mag-aral sa ibang bansa. Hindi ko pinalampas ang pagkakataong ito. Naghanda ako ng araw at gabi. Tinaasan ko ang aking test scores. Kinuha ang pinakamataas na antas ng Filipino Proficiency Certificate at paulit-ulit na sinulat ang aking application form. Ngunit ang pinakamahirap ay ang kumbinsihin ng pamilya. Laila anak, ano ang gagawin mo sa isang malayong lugar ng nag-iisa? Ang pagtutol ng aking ama ay inaasahan ko na. Tay, ito po ay programang suportado ng gobyerno. Sabi po ng gobyerno, kailangan ito para sa kinabukasan ng Saudi. Hinding-hindi. Napakalayo ng Pilipinas at hindi ito bansang Muslim. Paano ka mabubuhay ng mag-isa sa ganoong lugar? Tay, ang Pilipinas po ay isang bansang may kalayaan sa relihiyon at marami rin pong Muslim doon. Mayroon pong halal restaurants at mga moske doon. Pagkatapos ng ilang linggo ng tensiyonadong pagpupulong ng pamilya, hindi ako sumuko. At sa wakas, sige, pero may kondisyon. Pagkatapos ng isang taon, kailangan mong umuwi at kailangan mong mag-video call linggo-linggo para mag-ulat. Kahit na isang pahintulot na may kondisyon, sa wakas ay nagkaroon ako ng pagkakataon. Nang matanggap ko ang admission letter, umiyak ako ng mag-isa sa kuwarto. Ang tuwa at takot ay sabay-sabay na dumating. At iyon ang oras na nagpadala ako ng mensahe kay Anton. Kuya Anton, naaalala mo pa ba ang babaeng Saudi na nagsabing gusto niyang pumunta sa Pilipinas 6 na buwan na ang nakalipas? Sa wakas, malapit na akong makapunta sa Pilipinas. Sa susunod na linggo, darating ako sa Naiya. Pagkatapos ng ilang oras, may mensahe ng sagot. Talaga? Congratulations Ate Laila. Napakagaling mo talaga. Pwede ba kitang sunduin sa airport? Sa sandaling makita ko ang mensaheng iyon, muli akong umiyak. Ngayon, mga luha ng kaligayahan. Sa araw ng pag-alis, hinatid ako ng aking pamilya sa airport. Hindi tumitigil sa pag-iyak ang aking ina, habang ang aking ama ay puno ng pag-aalala. Laila, pagkatapos ng isang taon, umuwi ka, ha? Opo, tay. Ngunit sa sandaling iyon, alam kong pagkatapos ng isang taon, marahil ay magiging ibang tao na ako. Sa loob ng 18 na oras sa eroplano, hindi ako tumitigil sa pag-iisip, makakapag-adjust kaya ako sa buhay sa Pilipinas? Isa ba talaga itong bansang malaya tulad ng sinabi ni Anton? Nang dumating ako sa Naiya, paano ko ilalarawan ang pakiramdam ko noon? Pagbaba ko sa eroplano at pagdaan sa immigration control, sa unang pagkakataon, naalis ko ang aking belo sa banyo. Nang tumingin ako sa salamin at inalis ang headscarf, naramdaman kong para akong naging ibang tao. Ang pakiramdam ay parang unang pagkakataon na makita ko ang sarili kong mukha. Ang mukha na natago sa loob ng 27 taon. At nang makita ko si Anton na naghihintay sa exit, ang puso ko ay tumibok ng malakas na parang gustong tumalon palabas ng aking dibdib. Ate Laila, nandito ka na talaga. Kuya Anton, nandito na talaga ako. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na isang bagong buhay na ang nagsimula. Ate Laila, una sa lahat, pumunta na tayo sa matutuluyan mo ha? Nakahanap na ako ng studio apartment malapit sa universidad para sa iyo. Talaga? Bakit mo ginawa iyan para sa akin? Siyempre, gusto ko lang tulungan kang maka-adjust ng maayos sa buhay sa Pilipinas. Iyon ang unang pagkakataon na nalaman ko kung gaano ka maalalahanin ang isang lalaking Pilipino. Naghanda si Anton para sa aking pagdating sa pamamagitan ng paghahanap ng bahay para sa akin ng maaga. Pauwi, sinabi ni Anton. Ate Laila, mayroon bang pagkaing Pilipino na hindi mo kinakain? Kung may ipinagbabawal na pagkain ayon sa batas ng Islam, sabihin mo lang sa akin, ha? Labis akong nagulat. Nag-alala pa siya tungkol sa mga regulasyon sa pagkain ng Islam. Alam mo rin ba ang tungkol sa halal food? Opo, nag-research na po ako. Marami pong halal restaurants sa Maynila. Subukan nating pumunta bukas. Sa sandaling iyon, kumbinsido ako na si Anton ay talagang isang espesyal na lalaki.
Ngunit ang buhay sa Pilipinas ay hindi laging madali. Ang unang culture shock ay nangyari sa unang araw pa lamang sa unibersidad. Dayuhan ka? Saang bansa ka galing? Galing ako sa Saudi Arabia. Ay, iyong bansang maraming langis, di ba? Siguro mayaman kayo, no? Hindi ba madalas may terrorist attack sa Saudi? Bakit hindi ka nagsuot ng belo? Karaniwan dapat suot iyon. Nasaktan ako ng mga salita at kakulangan ng kaalaman ng mga tao. Sa tuwing ganoon, laging nasa tabi ko si Anton. Laila, huwag mong pansinin ang sinasabi nila. Wala lang silang alam, pero minsan, masyado itong mabigat. Sa Saudi, kahit na inaapi ako, alam ko kung sino ako. Pero dito, minsan, hindi ko na alam kung sino ako. Kung ganoon, dahan-dahan nating hanapin. Ang mahalaga, ngayon, malaya ka nang hanapin ang sarili mo at lagi lang akong nasa tabi mo. Ang suporta at paghihikayat ni Anton na hindi nagbabago ay isang malaking lakas para sa akin. Isang buwan pagkatapos, isang nakakadismayang bagay ang nangyari. Nakaranas ako ng hindi magandang karanasan nang maghanap ako ng part-time job. Hindi kami nagre-recruit ng mga dayuhan, lalo na mula sa gitnang silangan baka hindi maging komportable ang mga customer. Kahit na magaling akong mag-Filipino, dayuhan pa rin ako. Matapos na paulit-ulit na tanggihan sa maraming lugar, halos bumigay na ako. Umuwi ako at umiyak ng mag-isa. Pagkatapos ay dumating si Anton. Laila, bakit ka umiiyak? Kuya Anton, baka hindi ako welcome dito, kahit dito. Nang ikuwento ko ang nangyari, labis na nagalit si Anton. Yan ay diskriminasyon na hindi katanggap-tanggap. Kinabukasan, dinala ako ni Anton sa kumpanya niya. Direktor, ito po ang interpreter na ikinuwento ko sa inyo. Napakahusay niya po. Wow, ang galing mag-Filipino. Nagpaplano ang kumpanya natin na palawakin ang merkado sa gitnang silangan, siguradong kailangan namin ang tulong mo. Si Anton pa mismo ang naghanap ng trabaho para sa akin. Kuya Anton, bakit ang dami mong ginagawa para sa akin? Si Laila ay may kakayahan, at ang isang taong ganoon ay madiskrimina, iyon ay isang napakawalang kabuluhang bagay. Hindi lang pala siya mabait, isa rin siyang taong may paninindigan. Ang responsibilidad at katarungan na ito ng isang lalaking Pilipino ay talagang kaakit-akit. Habang nagtatrabaho sa kumpanya, nakita ko ang isa pang aspeto ng lipunang Pilipino, lalo na ang sense of responsibility ng mga lalaking Pilipino sa pamilya na labis na nagpahanga sa akin. Si Kuya Ben, isang kasamahan ni Anton, ay gumigising araw-araw ng alas 6 ng umaga upang maghanda ng almusal para sa kanyang asawa at pagkatapos ng trabaho ay umuwi upang makipaglaro sa kanyang mga anak. Kuya Ben, araw-araw mo bang ginagawa iyan? Oo naman. Nagtatrabaho rin ang asawa ko. Paano ko siya hahayaan na mag-isa lang sa house chores? Ang larawang ito ay hindi maiisip sa Saudi Arabia. Sa aming bansa, ang lalaking gumagawa ng gawaing bahay ay itinuturing na kahiya-hiya, samantalang si Kuya Rico naman ay may ugali na ihatid ang kanyang ina sa ospital tuwing Sabado at tuwing Linggo. Ang buong pamilya ay nagtitipon upang kumain dahil mag-isa lang ang kanyang ina. Bilang mga anak, kailangan nating gawin ito. Nang masaksihan ko ang pagmamahal sa magulang at responsibilidad sa pamilya ng mga lalaking Pilipino, lalo kong minahal ang kulturang Pilipino. At ang isa pang charm ng mga lalaking Pilipino na nakita ko kay Anton ay ang paggalang sa mga babae. Sa tuwing nahihirapan ako, laging humihingi muna ng opinyon si Anton. Laila, ano ang gusto mong gawin? Kung may maitutulong ako, sabihin mo lang, ha? Hindi niya kailanman ipinataw ang kanyang sariling pag-iisip, kundi laging sinisikap na unawain kung ano ang gusto ko muna. 3 buwan matapos akong dumating sa Pilipinas, dumating ang pinakamalaking krisis. Tumawag ang aking ama ng emergency. Laila, umuwi ka na agad. Gusto kang pakasalan ng anak ng Al-Arasan clan. Tay, nag-aaral pa po ako. Tama na ang pag-aaral? Oras na para magpakasal. Ang Al-Arasan clan ay isang malaking pamilya na malapit sa atin. Hindi na ito maaaring ipagpaliban pa. Pero tay, ayoko pa pong magpakasal. Ang gusto mo ay hindi mahalaga. Ito ay desisyon na ng pamilya. Pagkatapos ng tawag na iyon, labis akong nawalan ng pag-asa. Sa huli, kailangan ko pa ring bumalik sa Saudi. Kailangan kong isuko ang kalayaan na ngayon ko pa lamang sinisimulan na makita. Nang ikwento ko ito kay Anton, ang reaksyon niya ay nakakagulat. Laila,
Ang kasal ay isang desisyon na ikaw mismo ang gumagawa. Hindi ka maaaring pilitin ng iba. Pero sa Saudi, hindi ganoon. Ang pamilya ang nagdedesisyon ng lahat. Kung gayon, ano ang gusto mong gawin, Laila? Gusto mo ba talagang bumalik? Hindi po. Gusto kong manatili dito, pero hindi ko kayang suwayin ang pamilya ko. Sa sandaling iyon, sinabi ni Anton ng isang pangungusap, "Tutulungan kita, Laila. Ano man ang mangyari, hahanap ako ng paraan." Kuya Anton, pero napaka-komplikado nito. Ayos lang kung komplikado. Ang kaligayahan ni Laila ang mas mahalaga. Sa pagkarinig sa pahayag na iyon, uminit ang aking dibdib. Handa siyang gawin ito para sa akin? Talagang tinulungan ako ni Anton. Una, pumunta siya sa isang abogado sa Pilipinas upang magtanong tungkol sa aking sitwasyon at nag-research din siya tungkol sa Refugee Protection Policy ng gobyerno ng Pilipinas. Laila, una sa lahat, nakahanap na ako ng paraan para i-extend ang student visa mo. Kung mag-aaral ka ng master's degree, maaari ka pang manatili ng 2 taon. Talaga? Oo. At kung magkaroon ng mapanganib na sitwasyon, mayroon pa ring paraan para protektahan ka ng gobyerno ng Pilipinas. Nang masaksihan ko ang masigasig na tulong ni Anton, natuklasan ko pa ang isa pang charm ng lalaking Pilipino, ang determinasyon na harapin ang problema ng direkta at hindi umiiwas at ang debosyon na gawin ang lahat para sa taong mahal niya. Isang linggo pagkatapos, isang mas malaking krisis ang dumating. Nagbalita ang aking ama na pupunta siya mismo sa Pilipinas. "Laila, bukas darating ako sa Pilipinas. Susunduin kita." Nang matanggap ko ang tawag mula sa aking ina, lubos akong nataranta. "Kuya Anton, anong gagawin ko ngayon? Kung dumating si tatay, tiyak na kailangan kong umuwi." "Laila, kumalma ka muna. Kaya nating ayusin ito." Pero hinding-hindi makikinig si tatay sa aking opinyon. Sa sandaling iyon, nagbigay si Anton ng isang nakakagulat na alok. "Laila, pupuntahan ko ang tatay mo." "Ha?" "Kakausapin ko siya ng direkta kung gaano ka kahusay mabuhay sa Pilipinas at kung gaano ka kahalaga bilang isang tao." "Kuya Anton, mapanganib iyan. Tiyak na magagalit si tatay." "Ayos lang. Mahal kita ng totoo, Laila, at gusto ko ring formal na ipakilala ang sarili ko sa tatay mo." Sa sandaling iyon, nalaman kong mahal ako ni Anton ng totoo at kung gaano kasinsero ang pag-ibig na iyon. Kinabukasan, sinundo ko ang aking ama sa NAIA. Ang ama na isang taon ko nang hindi nakikita ay nanatiling may seryosong mukha tulad ng dati. "Laila, masyado kang nagbago. Bakit hindi ka nagsuot ng belo?" Ang unang salita ng aking ama ay isang pagbabawal. Ngunit hindi na ako ang dating ako. "Tay, masaya po ako ngayon. Kaligayahan ba ang iwanan ng pamilya para mabuhay nang nag-iisa ng ganito?" "Hindi ko po iniwan ang pamilya ko. Hinahanap ko lang po ang pangarap ko." Sa sandaling iyon, lumitaw si Anton. "Magandang araw po, sir. Ako po si Anton. Kaibigan po ako ni Laila." Tiningnan ako ng aking ama at malamig na nagsabi, "Kaya pala ikaw ang nang-akit sa anak ko." "Hindi po, tay. Si Kuya Anton po ang laging tumutulong sa akin." "Sir, ginagalang ko po at taos-puso kong mahal si Laila. Gusto ko po na makita ninyo kung gaano kahusay lumago si Laila sa Pilipinas." Nang makita ko ang dignified attitude ni Anton, labis akong nagmalaki sa kanya. Ang mga sumunod na araw ay parang impyerno. Tuluyan akong hindi pinansin ng aking ama si Anton at araw-araw akong pinipilit na umuwi. "Laila, mag-ayos ka na ng gamit. Umuwi ka na agad bukas." "Tay, ayoko po. Pinahiya mo ang pamilya." Kahit anong gawin ni Anton, ayaw siyang kausapin ng aking ama. "Sir, bigyan ninyo po ako ng isang pagkakataon na makipag-usap. Wala akong sasabihin sa iyo." Ang taong sumira sa aking anak, ano pa ang sasabihin? Lumipas ang isang linggo, hindi gumanda ang sitwasyon. Lumala pa. Kinuha ng aking ama ang aking pasaporte at inbook ang plane ticket ko. "Tay, pakinggan niyo po ako kahit isang beses lang. Ayoko nang makinig. Bukas ka na aalis." Nang gabing iyon, labis akong nawalan ng pag-asa. Iniisip na tapos na ang lahat, ngunit hindi sumuko si Anton. Kinabukasan, nawala si Anton, hindi ko siya makontak. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta, kahit ang aking ama ay hindi alam. "Laila, saan nagpunta ang lalaking iyon?" "Hindi ko rin po alam, tay. Hindi na po siya makontak bigla.
Hinanap ko si Anton buong araw ngunit walang balita. Ngunit pagdating ng gabi, lumitaw si Anton. May hawak siyang isang malaking folder ng mga dokumento. Anton, saan ka nagpunta? Nag-alala ako ng sobra. Laila, may gusto akong ipakita sa tatay mo. Ang kinuha ni Anton mula sa folder ay isang kopya ng pagsasalin ng banal na Quran sa Filipino. Ngunit hindi lang ito ordinaryong pagsasalin, iyon ay isang kopya na mano-mano niyang sinulat. Ano ito? Sir, simula kahapon, sinulat ko po ang banal na Quran. Gusto ko pong unawain ang relihiyon at kultura ni Laila. Nakita ng aking ama ang sulat kamay at labis siyang nagulat. Ikaw ang nagsulat ng lahat ng ito? Opo, sinulat ko po iyan ng may buong sinseridad at gusto ko rin pong matuto pa tungkol sa Islam. Nang tumingin ang aking ama sa maayos na sulat na puno ng sinseridad ni Anton, dahan-dahang nagbago ang kanyang mukha. Binata, totoo ang iyong intensyon. Opo, sir. Para lang makasama si Laila, handa akong matuto ng kahit ano. Mula noon, nagsimula nang makipag-usap ang aking ama kay Anton. Sige, sagutin mo ang tanong ko. Opo, ano po iyon? Hindi mo ba kailanman babastusin ang aming relihiyon? Hinding-hindi po mangyayari iyan. Sa halip, gusto ko pa pong matuto tungkol sa Islam. Kung sakaling mamiss ni Laila ang Saudi, sasama ka ba sa kanyang umuwi para bumisita anumang oras? Opo, sigurado po. Kung magkaroon ng anak si Laila, tuturuan mo ba sila ng kulturang Saudi? Siyempre po. Ang kultura ni Laila ay kultura ko na rin. Nagpatuloy ang mga tanong ng aking ama. Nagtanong siya ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 oras at sinagot ni Anton ang lahat ng tanong ng may sinseridad. Ngunit hindi pa rin sapat iyon. Hindi pa rin nagtitiwala ang aking ama. Ang mga dayuhang lalaki na tulad ninyo ay magaling lang magsalita. Sa sandaling iyon, may ginawa si Anton na nakakagulat. Sir, kung ganoon, hamunin ninyo po ako. Anuman ang hamon, handa akong tanggapin. Hamunin? Opo. Kung gusto ninyong subukan kung totoo ba ang pag-ibig ko kay Laila, kung kaya ko bang maging responsable, handa akong tanggapin ang anumang hamon. Nag-isip sandali ang aking ama at pagkatapos ay nagsabi, sige, kung ganoon, manirahan ka kasama ng aming pamilya sa Saudi Arabia sa loob ng 3 buwan. Kung makakapag-adjust ka ng lubusan sa aming kultura, doon ko lang papayagan na pakasalan mo si Laila. Natigilan ako. Si Anton maninirahan sa Saudi Arabia sa loob ng 3 buwan? Iyon ay isang napakahirap na bagay. Kuya Anton, iyon ay. Ngunit hindi nag-atubili si Anton. Pumapayag ako. Handa akong umalis anumang oras. Talaga? Para makasal ko si Laila, handa po akong gawin ang kahit ano. 2 buwan pagkatapos, talagang pumunta si Anton sa Saudi Arabia. Naiwan ako sa Pilipinas na nag-aalala ng labis. Ang buhay ni Anton sa Saudi Arabia ay talagang mahirap. Ang init ay higit sa 40 degrees. Ang kultura ay ganap na magkaiba at ang mga pag-uusap ay lahat sa Arabe. Laila, napakahirap talaga. Pero hindi ako susuko. Araw-araw kaming nag-video call. Mukhang pagod na pagod si Anton, ngunit hindi siya nagreklamo. At nangyari ang nakakagulat. Ganap na naka-adjust si Anton sa buhay sa Saudi. Unti-unti siyang natuto ng Arabe. Inunawa ang lokal na kultura at nakipag-usap pa tungkol sa negosyo sa aking ama. Laila, sinabi ng tatay mo na si Anton ay talagang isang espesyal na binata. Ginagalang niya ang aming kultura at napakasikap niyang matuto. Nang marinig ko ang mga salitang iyon mula sa aking ama, labis akong nagmalaki kay Anton. 3 buwan pagkatapos na bumalik si Anton sa Pilipinas, sumama rin ang aking ama. Laila, totoo ang intensyon ng binata. Naobserbahan ko sa loob ng 3 buwan. Taos-puso siyang nagmamahal sa iyo. Ginagalang ang aming kultura at napakaresponsable. Tanggap ko na. Sa wakas, nagbukas na ng puso ang aking ama. Anton, tinatanggap na kita ngayon bilang manugang ko. Alagaan mong mabuti si Laila. Salamat po, Tay. Maraming salamat. Gagawin ko pong masaya si Laila habang buhay. Sa sandaling iyon, tumulo ang aking luha. Iyon ay isang mahaba at mahirap na paglalakbay, ngunit sa wakas, natanggap ko ang pahintulot ng aking ama. Bago umuwi ang aking ama, sinabi niya sa akin sa huling pagkakataon, Laila, ang lalaking pinili mo ay mukhang mabuti talaga. At ang bansang ito na tinatawag na Pilipinas ay mukhang mas mabuting lugar kaysa sa inakala ko. Opo, Tay.
Ngunit huwag mong kalilimutan ang pinagmulan mo. Ikaw pa rin ang anak ng Saudi Arabia. Opo, Tay, hinding-hindi ko po makakalimutan. Pagkatapos umuwi ng aking ama, formal kaming naging magkasintahan ni Anton at pagkatapos ng 6 na buwan, nagkaroon kami ng isang maliit na kasal sa Pilipinas. Sa araw ng kasal, sinabi ng mga magulang ni Anton sa akin, "Laila, isa ka na naming pamilya ngayon. Kung may anumang problema, sabihin mo lang sa amin." Ha, anak? Opo, maraming salamat po. At alagaan mo rin ang Anton namin. Ha? Medyo clumsy iyan. Ang mga salita ng ina ni Anton ay nagpatawa sa lahat. Napakasaya ng aming buhay mag-asawa sa Pilipinas. Sa tuwing nagluluto ako ng pagkaing Saudi, pinupuri ni Anton na masarap at natuto rin akong magluto ng adobo at pansit. Mahal, ano ang kakainin natin ngayon? Pagkaing Filipino o pagkaing Saudi? Pareho na lang, ha? Ang maliliit na pag-uusap na ganyan ay isang malaking kaligayahan para sa akin. Isang taon pagkatapos, ayon sa pangako, umuwi ako upang bisitahin ang aking pamilya sa Saudi at lahat ay labis na nagulat. Laila, napakasaya mo. Opo, inay, masaya po talaga ako. Ang Pilipinong manugang na iyon ay mabuti rin pala. Alagang-alaga niya ang Laila namin. Ganap ding nakikisalamuha si Anton sa buhay sa Saudi. Natuto siya ng mga pagbati sa Arabe at sinikap na sundin ang mga lokal na kaugalian. Anton, maraming salamat. Mahal na mahal ka ng pamilya ko. Siyempre, dahil pamilya mo sila. Kasalukuyan, nagtapos ako ng master's degree sa Pilipinas at nagtatrabaho sa isang Philippine Middle East Cultural Exchange Center. Ginagampanan ko ang papel bilang tulay sa pagitan ng dalawang kultura. Iyon ang aking pangarap. At kamakailan, may isang masayang balita. 3 buwan na akong buntis. Mahal, ang anak natin. Tuturuan natin siya ng Filipino at Arabe, ha? Kung isasama pa natin ang Ingles, 3 wika iyan. Ang ating anak ay magiging kumpiyansa na mamuhay kahit saan sa mundo. At ang pinakamahalaga, palalakihin natin siyang malayang mangarap. Sa ngayon, mahigit 2 taon na ako sa Pilipinas. Minsan, may mga mahihirap at nakakapagod na sandali rin, ngunit hindi ako kailanman nagsisi. Madalas akong magtanong kay Anton, "Mahal, ano ang naramdaman mo nang una mo akong makita?" Ang mga mata mo sa likod ng belo ay malungkot, gusto lang kitang tulungan. Iyon lang ba? Hindi. Naramdaman ko na napakalakas mong tao, Laila. Ang hindi mo pagsuko sa pangarap mo, kahit nasa isang mahirap na kapaligiran ay talagang astig. Sa tuwing nag-uusap kami, iniisip ko na tama ang desisyon kong pumunta sa Pilipinas. Ngayon, sa isang lugar sa mundo, tiyak na mayroon ding mga babae na may parehong pangarap tulad ko. Mga babaeng inaapi at naghahangad ng kalayaan. Gusto kong sabihin sa kanila na huwag kang susuko sa pangarap mo at ang Pilipinas ay isang bansa na maaaring maging katuparan ng mga pangarap na iyon. Ang Pilipinas ay talagang isang napakagandang bansa. Isang bansang patuloy na umuunlad, isang bansang kung saan ang mga babae ay malayang mangarap at isang bansang kung saan maaari kang bumuo ng kaligayahan kasama ang taong mahal mo. At ang pinakamahalaga, ang mga lalaking Pilipino ay talagang espesyal. Maraming tao na tulad ni Anton, mga taong gumagalang sa mga babae, responsable at may paninindigan at mayroon din silang debosyon na gawin ang lahat para sa taong mahal nila. Laila, kung gagamit ka ng isang salita para ilarawan ang Pilipinas, iyon ay pag-asa. Ang Pilipinas, ang bansang nagbigay sa akin ng pag-asa at ang bansang nagturo sa akin kung ano ang pag-ibig. Umaasa ako na ang aking kwento ay magiging inspirasyon para sa isang tao at umaasa ako na marami pang tao ang makakakilala kung gaano kaganda ang bansang Pilipinas. Ang nakita ng isang babae na tumakas mula sa Saudi Arabia sa Pilipinas ay hindi lang pag-ibig kundi kalayaan, pangarap, pag-asa at tunay na kaligayahan. At lahat ng iyon ay naging katotohanan salamat sa bansang tinatawag na Pilipinas at sa mga kamangha-manghang lalaking Pilipino na tulad ni Anton.